Gandang gabi, B. Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para pa rin sa ating BB Time tungkol sa usaping 3-month rule. Gaano nga ba ito ka-epektibo at katotoo? Ikaw ba, BB, naniniwala ka ba dito? Or mas naniniwala ka na may kanya-kanya tayong timeline kung kailan magiging okay at magmamahal ulit? Alamin at pakinggan natin ang ilan sa mga opinion at experience ng ating mga BB, pero bago ang lahat, meron tayong makakausap na isang tao na minsang sinubok ng 3-month rule na ito. Welcome natin siya. Hello, kuya! Hello? Good evening, DJ B-Boy. Ayan, pwede ka ba magpakilala at magsabi kung ikaw ay taga saan? And ayun, hello. Good evening again. I'm Romer Martinez Valenzuela from Mariveles, Bataan. And listening, from Bataan. Yeah, okay. So ito, few questions lang, Romer, no? Ikaw ba ay kasalukuyang nasa isang relasyon ngayon? Iyon, actually, pasok tayo sa topic natin na 3-month rule. And basically, 3 months lang nito. So, pwede nang pumasok. So, relate na relate ngayon si Romer. So, Romer, ano ba yung pinakamahabang relationship na pinanggalingan mo? I'm from 2 years and 3 months. Oh. Hindi na rin biro yung 2 years and 3 months. Marami nang pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon at 3 buwan. 'Di ba? Yun nga lang magsama kayo or mag-usap kayo ng 1 week. Medyo attached ka na 'di ba? What more kung umabot yun ng 2 taon at 3 buwan, 'di ba, Romer? So okay lang ba, Romer, itanong kung ano yung naging rason kung bakit kayong dalawa ay naghiwalay? Yung sa amin kasi, kaya kami naghiwalay. Nag-start siya sa, nag-apply yung isa from Dubai. And then, parang hindi niya pala kayang i-handle yung relationship nang magkalayo kaming dalawa. Kasi nga, unang-una nasanay kami na sobrang constant yung pagsasama namin. Like, everyday may mga ganap. May happenings. Parang hindi nawawala ng ganap sa amin. And then, bigla na lang na nagkahiwalay kami. Tapos after that, walang no more like contact, physical. That's why, yun siguro yung pinagsimulan. Okay, so natakot kayo or mas natakot yata siya, tama ba yung pagkakaintindi ko, sa LDR? Yeah, possible siguro hindi siya ready for LDR. Pero si Romer ay handa sa isang LDR. Handa ako, DJ B-Boy Bibo. Grabe naman, sana all merong Romer, merong lakas ng loob. Gaya ng kay Romer na sumubok at sumabak sa isang malayong relasyon. Pero 'di ba, tatagan lang naman ang loob 'yan. But going back, Romer, sabi mo nga 3 months na ngayon, 'di ba, yung since naghiwalay kayong dalawa, tama ba? Yes, DJ B-Boy Bibo. So sa loob ng 3 months na 'yon, ano yung mga realizations mo? Nagkaroon ka ba ng realization na gusto mo siyang balikan, or mas na-realize mo na sige, tama na nga, tama na natigil na yung tungkol sa aming dalawa? Yeah, exactly, tama ka dun. Unang-una, enough na. Kasi hindi naman kasi paano ko ba i-explain yun? Sorry I'm driving kasi and eto, pa-drop. Okay lang, yun nga, ingat. Yun nga, unang-una, siguro tama na. Kasi sorry, DJ B-Boy, nakawala ako sa focus. Okay lang yan. So, ang mahalaga na focus ka mag-drive. At naka-hazard ka ngayon. Rinig na rinig namin yung hazard mo. Sorry. Ingat. So yun nga, end na. Kasi unang-una, pinakita niya na hanggang doon lang ang kaya niya. Okay. So meron siyang napatunayan sa'yo na meron siyang mga hindi kayang gawin sa ngalan ng pag-ibig. Yeah, exactly. Okay. So ano namang masasabi mo, Romer, para sa mga taong takot ng magmahal ulit at nakulong sa isang tao, yung hindi na sila makawala, lumagpas na yung 3 buwan, mahigit 3 taon, pero nakulong sila sa taong yun, anong masasabi mo sa kanila? Yun, mapapayo ko sa kanila. Nawala siya. Yung sarili niyo out of the sorry, box. naputol, Romer. Ano ulit yung umpisa? Like, ilabas nila yung sarili
Oh, yung sarili niyo daw out of the box, sabi. Dapat naka-ribbon daw kayo paglabas niyo ng box. Di ba? Meron kayong magandang balot, tas out of the box lalabas. Ayan, tuluyan na yatang nawala si Romer at nag-focus na siya ng tuluyan sa kanyang pagdadrive. Hello, Romer? Hello, I'm back. I'm sorry, medyo mabagal ang data. Like, yun, ang Ayan, sabi okay ko na, nga, clear na ulit. mag-focus lang sila sa mga bagay na, like yung gusto nila, mag-travel sila, enjoy nila ang buhay. Kasi ang sabi nga nila, maiksi lang ang buhay, bakit ka magpapaka ano sa life. Yan. Correct. Ang buhay ay hiram lang hanggat maaga pa isauli mo na. Ganun. That's joke lang. Anyways, maraming salamat, Romer, sa pag-share ng inyong experience at opinion sa ating BB Time for tonight. At ingat ka sa pagdadrive, Romer. Meron ka bang mga gustong batiin? Yun, binabati ko yung nakikinig yung sister ko ngayon and yung boyfriend niya. Shout out sa'yo, Sheila May Valenzuela and Tim Bustillos. And sa mga driving din dyan, ingat kayo and good night. Yon, maraming salamat, Romer. Ingat. Yeah, thank you. Happy New Year. Happy New Year. Ayan niya si Romer mula sa Bataan. Ngayon naman ay pakinggan natin syempre ang ilan sa mga voice message ng ilan sa ating mga BB na nagpadala ng kanilang voice message sa aking Facebook Messenger, DJ B-Boy Bibo. Ito ay mula kay Gia Tumulak. Gia. Okay, importante talaga ang 3-month rule. Kasi kung papasok ka ulit kasi sa isang relasyon, dapat nakamove ka na sa past relationship mo. Correct. Para naman you're happy and sa bago mong karelasyon. Yun po. Thank you. Sige. Salamat, Gia. Matulog ka na, Gia, kasi baka marinig ka nung katabi mo magising. Bulong na bulong si Gia. Maraming salamat, Gia. Ngayon naman ay pakinggan natin ang isa nating BB na si Josie May Erana. Josie! I believe it really depends on the situation you are in. If these 3 months will help you to gather all the peace na nawala ka, para hanapin yung sarili mo during your past relationship, then yes, this is a good duration for you, no? In line with respect from your past relationship and of course from yourself, from taking a break. But if okay ka na, if you are settled na, you have gathered the respect, ready ka na pumasok sa bagong chapter ng life mo, then why wait for 3 months if you also deserve to be happy? If your other partner is happy now sa kanyang bagong relationship, then ikaw, bakit kailangan mo pang ikulong yung sarili mo sa 3 months na yon? People also deserve to be happy after getting hurt as long as you are fixed and ready ka nang pumasok. Yan, salamat Josie May Erana. Alam mo, nakafocus lang ako sa boses niya. Hindi ko naintindihan yung iba niyang sinabi, pero yung boses niya, doon talaga ako na-attract, pati si Kuya Juswe. Para akong nakikinig sa para akong tumawag sa hotline tapos naka-on hold ako. Ganun. Diba? Ang ganda ng boses. Ngayon naman ipakinggan natin ang ating next BB na si Ron. Ron, ano ba yan? So, what's my stand about the 3-month rule? So, yung 3-month rule, para sa akin, based on my experience sa 4-year kong past relationship. So, ayun nga, no? So, since 4 years siya, so, hindi mo siya actually mapapalitan agad-agad. So, nire-respeto mo yung pinagsamahan, yung mga memories ninyo kasi hindi niyo naman agad mapapalitan yun ng ibang tao lang. So, kung gusto mo talaga at minahal mo talaga yung tao at under circumstances is nag-break kayo is para sa growth ninyo. So, wala kayong magagawa. Magagawa nyo lang is break. At the same time, mag-focus kayo sa goals ninyo. Pero syempre, yung mga pinagsamahan ninyo, yung mga nabuo yung memories, para sa akin, i-cherish nyo yan kasi ano pa rin yun lesson nyo pa rin yun tulong pa rin yun sa sa pag-grow nyo bilang isang tao sa sunod pang mga taon. Correct. Maraming salamat, Ron. Yan naman ipakinggan natin ang ating sunod na BB na si Sophie. Sophie, hello. Ikaw yung masaktan. Sophie, from the top. Para sa akin, yung 3 months rule breakup or 3 months rule after ng isang breakup is
para lang sa mga relasyon na merong mababaw na dahilan kung bakit sila kailangan maghiwalay. And mostly kasi ng mga tao is yun yung nagiging batayan nila na dapat less than 3 months or within that 3 months is dapat naka-move on ka na. Pero kasi for me, dapat more than 3 months. Kasi bago ka mag-jump sa isang relasyon o sa susunod mo magiging karelasyon in the future, dapat handa ka, dapat totally healed ka kasi mailalagay mo dun or mapaparanas mo sa taong yun yung traumang naranasan mo sa previous relationship mo, which is hindi maganda. Kasi it's either ikaw yung masaktan ulit or ikaw yung makasakit. Yun, maraming salamat Sophie. Alam mo totoo yun at tama lahat ng sinabi ng mga bibi natin no, na. And upon hearing all the opinions, alam nyo bibi, mas napatunayan natin na ang lahat ng na-experience natin in life is very subjective and personal, 'di ba? Minsan lang talaga nadadala tayo sa mga pressures na ng social construct ideologies na minsan is mas nagpapahirap ng sitwasyon natin. 'Di ba? May point nga naman na if you are ready to commit again, to love again, then go for it. Why wait for 3 months? Para lang hindi ka masabihan na walang konsiderasyon sa dati mong karelasyon? And it works the other way around. Para naman sa mga hindi pa ulit ready magmahal. Kasi posibleng sasabihin ng iba, uy, lagpas 3 months ka na, pwede na. Naka 2 years na, pwede na ulit. What if hindi pa talaga siya ready? What if hindi pa siya totally healed from the past? So baby, do not put too much pressure sa sarili mo when it comes to love. Ang pag-ibig dapat smooth and calm na nararamdaman yan. Dumarating at nawawala yan sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Kaya at the end of the day, tayo pa rin yung nakakaalam. Puso pa rin natin yung makakaramdam kung kailan ba tayo handa na ulit magmahal. Alam mo, hindi mo naman sana kailangan maranasan yung 3-month rule na yan kung hindi ka laging nakikipaghiwalay. Diba? Sana all may matatag na relasyon. Okay, parang yung kakilala ko yung mga in-laws natin dyan, si Mami Gladys at Tito Richie Navarrete na nagsiselebrate kahapon ng kanilang 12 years anniversary. Grabe! Double celebration sa bagong taon. Stay strong. Ayan, sana marami pang ma-experience na pagsasamahan, more years of love, ganyan. At sana ma-experience ko rin yung 12. Kahit 12 months man lang. Ayan, maraming salamat sa mga bibi natin na nagbahagi rin kanina ng kanilang voice message. Kaya kayong mga bibi, sana makaiwas kayo sa mga breakup para no need for 3 months rule. At ang tanging 3 buwan na lang na ma-experience mo ay ang 3-month maternity leave. 12 days daw sabi ni Kuya Joshua. Masyado naman maikli yung Kuya Joshua. Bitin yan, nasa holding hand stage pa lang kami yan. Siya, 3 oras na bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka dyan. Pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platforms. Sa Facebook, Instagram at TikTok. Search at i-follow nyo lamang po DJ B-Boy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Tuloy-tuloy ang pakikiminaw para lingaw dito pa rin sa stasyong huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes! The best. Good night, Bibi. Mwah, mwah. For all